Panibagong kaso na naman po ang haharapin netong mga Duterte at ng iba pa. Nga pala, kinasuhan na itong si Roque, di ba, ni Senator Trillanes, si Banat Bay. Wala naman tayong naririnig na counter-complaint na itong mga ito. Sige, sige lang. Pwede naman talaga kayong mag-kontra-demanda. Pero, nako talaga. Nako lang talaga. Anyway, balikan natin itong bagong kaso. Nakakaharapin na itong si Digong, si Baste ba? Okay, at si Bongo. Sabi ng mga natasan, saludo sa ginagawang ito ni Senator Trillanes. Ito yung tamang panahon dahil nung nasa pwesto pa nga kasi etong si Digong ay talagang mahihirapan na umusad yung mga ganitong klaseng kaso. Good job. Tama yan, senador or senator. Yung mga budol-budol na family na yan ang nasa likod ng droga sa Pilipinas. Tapos yung Mang Kanor, para di halatado, nagkunwari na galit sa drugs. Ito po ay hindi naman bago, pero nakakatawa pa rin talaga. Pero yan ang totoo. Nagkunwari na galit sa drugs. Nagkunwari na galit sa fake news. Ganyan ang gagawin na itong mga diehard. Matindi, Nagkunwari na galit sa mga pogo operators. Pero sila yung pasimuno. Tapos yung Mang Kanor na yan, para di daw halatado, kunwari galit sa drugs at pinapatay ang mga pobreng kawawang mga user. Pero ang drug lord, mga kakumpare niya, napakarumi maglaro, ang mga demonyong yan. Galing, no? Yung demonyong yan. Pero bagay na bagay kasi yung salitang yon. And the only way we have freedom to say this word, demonyong yan, is because Digong exist. Okay. Demonyong yan, sabi niya, paulit-ulit yung demonyong yan. Walang puso. Sana matuldo ka na yan. Okay. So, titignan natin. Ito po, naghain na ng kaso. Itong si Senator Trillanes. Ito naman noong 2017 pa. May isang shipment or shabu shipment. Isa ata to sa pinakamalaking shipment na nasa kote dyan sa Davao. Kabilang sa mga inireklamo ni dating Senator Antonio Trillanes ay si Justice Secretary at sina First District Representative Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner na si Nicanor Faeldon. Okay. 6.4 billion na halaga ng shabu na nasamsam noong 2017. Ang pagkakaalam ko, ito po ay nasamsam sa Davao. Ayan. Meron pang isang kaso na isinampa rin ngayong araw na ito si Trillanes. Yan naman po ay laban din kay Digong at kay Bongo. So, titignan natin kung ano ang magiging development ng mga kasong ito. Pursigido si Senator Trillanes, katulad ng sinabi ko, ito na yung magandang chance, ito na yung pagkakataon para umusad itong mga ganitong klaseng kaso. You see, bilang isang dating presidente at ganito karami ang kahaharapin mong kaso, at kung hindi totoo itong mga ito, siguro daglian ay mag-file ng counter charges naman itong mga ito laban kay Trillanes. Pero hindi, katulad ng sinabi ko, wala pang napa-file na counter charge si Roque, si Banat Bay doon sa cyber libel case na inihain naman ni Senator Trillanes din po. Ganon ang mangyayari, hindi talaga matatahimik ang mga katulad ni Digong na isang katerbang kademonyuhan at kabulastugan ang ginawa sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ito hahantingin kayo ng konsyensya nyo. Diba? Hindi kayo patutulugin Totoo na dapat kayong managot sa taong bayan, pero ito'y ginagawa ni Senator Trillanes in the name of justice. Good luck.